So ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa 7 dispensations na nagpapakita ng tamang pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Amen. So question, naaalala pa po ba natin yung naunang 3 dispensation na ating napag-aralan? Amen. Praise God. So, tanongin mo nga ang iyong katabi kapatid, ano ang Tagalog ng dispensation? Amen. So, ano po ang Tagalog ng dispensation? Pamamahagi or paghahati-hati. So, yun po ang Tagalog ng dispensation. Amen. Distribution. Amen. Naintindihan po natin paghahati-hati yung English na dispensation. Amen. Kaya nga diba meron tayong tinatawag na water dispenser. Amen. Kaya may water dispenser kasi doon mo ilalagay yung tubig tapos hahati-hatiin mo siya through the gripo para yung isang baso malalagyan. So pag puno na yun, lagyan mo yung pangalawang baso. Pag puno na yung pangalawang baso, lagyan mo yung pangatlong baso. Nakikita niyo po yung purpose ng dispenser pag hati-hatiin yung laman noong nasa dispenser. Amen. Another example. Sino dito ang may mga rice dispenser? Pakitaas na po yung kamay. Napaka-official naman. Meron po ba kayong mga rice dispenser? Amen. Meron po kami. Praise God. Wala namang kuryente yun. Amen. Yun yung pinipindot natin, di ba? Para kapag isang sukat yung lalabas na bigas. Tama. Pag pinress mo yung number 3, 3 cup ng rice yung lalabas. Hindi ka na maggaganon. Ano ang tawag natin doon? Rice dispenser. Kasi yun ang purpose ng dispenser, paghati-hatiin yung nilalaman ng loob ng dispenser. So maliwanag po kung ano po ang Tagalog ng dispensation. Amen. So pamamahagi o paghahati-hati. Amen. Sa Tagalog, sa English, ano po ito? Yung dispensation. Ano pa yung ibang term o tawag natin dito? Division or distribution. Okay, praise God. Distribution, division, dispensation, pare-pareho lang po ang kanilang ibig sabihin na sa Tagalog ulit ay pamamahagi, pagbabahabahagi, o paghahati-hati. Amen. Kung kaya't, ano po sa Tagalog ang rightly dividing the Word of God? Ano po sa Tagalog yung rightly dividing the Word of God? Ang tamang pagbabahabahagi ng salita ng Diyos. Amen. So, tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, ano ba yung purpose nitong pagbabahabahagi ng salita ng Diyos? Ano yung sinabi natin na dahilan or purpose kung bakit kailangan natin i-divide yung salita ng Diyos? Napakaganda ng sagot nyo last Sunday, ano po? Para hindi tayo malito. Amen? Para hindi tayo malito at alam natin kung paano natin i-separate yung bawat verses or chapters or kwento sa Biblia. Amen? Bakit po? Dahil saan po ba matatagpuan ang Word of God? Sa Bible. Amen? Saan ulit matatagpuan ang Word of God? Sa Bible. So kapag papalitan po natin ang Bible, yung Word of God, ibig sabihin po nito ang tamang pagbabahagi ng Biblia. Does that make sense? Ang tamang pagbabahagi ng Bible. Amen. Ang tamang pagbabahagi ng Biblia. And I researched about this and I thought na gawa-gawa lang ito nila Pastor Noel or ng church nila. But biblical po siya at may mga renowned authors and Bible scholars po that indeed ang 7 dispensation po na ating pinag-aaralan ang tamang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa 7 parte. Amen? Ilang parte ang gagawin nating division or pagbabahagi ng Bible? 7. At gaya ng sabi ko, kailangan ito ay dapat magkakasunod-sunod. Amen. Dapat ito ay in order. Hindi pwedeng mauna yung pangatlong dispensation
sa unang dispensation. Kailangan mauna yung anong dispensation ang dapat mauna? Dispensation of innocence. Praise God. Ano yung pangalawa? Conscience. Praise God. Pangatlo? Question. I-try nyo nga pong sumagot sa akin ng nakapikit po kayo na hindi nyo po binabasa yung notes ko. Kasi nakikita ko po kayo, may mga kodigo po kayo. Pwede ba natin itong ma-memorize by heart na sige nga kung kaya natin siyang maalala kahit hindi natin tinitignan yung mga notes natin. Alam ko po, napakahilig nyo pong magsulat. Kaya parapakan natin yung mga sarili natin dahil mahilig tayo mag-jot down. Dahil alam nyo po na hindi nyo yan makakalimutan pag kayo mismo ang nagsulat yan sa mga papel o sa notebook nyo. Okay, pikit. Pikit. Number 1. Hindi po kayo nakapikit. May mga nalipak po nakapikit. Pikit, please. Pati yung mga nanonood sa live, pakipikit po yung mga mata. Okay, number 1. Ano po? Tinitignan nyo naman yung screen. Pikit po kayo kayo titingin sa screen. Ano yung number 1? Natago ko na. Okay, ano yung number 1? Praise God. Pikit. Number 2. Number 3. Number 4. Hindi nakapikit si brother. Number 4. Nakikita ko yung mga sumisilip. Ano yung number 4? Praise God. Number 5? Galing ah. Baka naman sumisilip kayo dyan. Ano ulit yung number 5? Number 6? Number 7? Okay. Ganyan ah. Pikit pa rin po kayo. Sasabihin ko ngayon yung number, tapos sasabihin nyo kung anong dispensation yon. Okay, so for example, sinabi ko number 5. Ano yun? Okay, nun. Kasi po, alam nyo po, gusto ko po ngayon pa lang na-memorize nyo na ito kasi gagamitin na natin ito all throughout as we study the Old Testament and the New Testament. Amen? Para pag sinabi ko, alam natin dapat yung tamang pagbabahagi ng Biblia. Alam niyo kung ano yung tinutukoy ko doon. Amen? Yung 7 na division. And you know what? 7 is the perfect number of God. Amen? 7 means it's the number of Jesus. It's the number of God. Complete and perfect po yung number 7. Ayan. So, let's memorize this by heart. Okay, close our eyes. Okay? Wala pong mag-cheat, ayan. Sabihin ko po yung number, tapos sabihin niyo sa akin kung ano yung dispensation doon. Amen? Okay, number 6. Grace. Mahina. Sumisilip kayo. Okay, number 6. Grace. Number 1. Number 3. Amen. Okay, nalilito pa pero okay lang. Number 4. Number 1. Number 7. Okay, pikit pa. Okay, malapit na ma-perfect. Okay, number 2. Number 5. Bakit naiwan? Isa na lang number na. Okay, number 5. Number 4. Number 7. Number 2. Number 6. Number 1. Number 2. Number 5. Nalilito tayo sa number 5. Amen. Ano yung number 5 ulit? Hello. Number 4. Ayan. So, I hope na ma-memorize niyo po yung dispensation sa bawat numero. Okay? Kasi po, kailangan alam natin na pang-5 dapat yung law. Okay? Pang-6 dapat yung grace. Okay? Medyo naintindihan ko pa kayo kasi hindi pa natin na-discuss o na-review ulit yung number 4, 5, 6, 7. So ngayon, ay pag-aaralan na po natin sila. Pero bago po natin sila pag-aralan, ano po ulit ang ibig sabihin ng PLSPG? Okay, praise God. Ano po yung PLSPG? Ano po yung P? People involved. Amen. Ano yung L? Praise God. Ano yung S? Ano yung P? Punishment or parusa. Ano yung number 5 na G? Grace. Ayan. So, para hindi nyo po makalimutan yung PLSP. Alam niyo po yung PL, kasi sa akin very important yung PL. Kasi sa aming mga government worker, ang ibig sabihin ng PL is
personal leave. Pag ako mag-apply na ako ng PL, ayan. Pag PL, personal leave, and kapag with pay yan, mas masaya. Like, kasi pala kung meron pa naman ako mga 80 na personal leave na with pay. So, marami pa akong PL na pwedeng gamitin na magko-cover sa mga bakasyon ko na may bayad or sumasahod kahit nakabakasyon. Okay, personal leave. Ano po yung SPG? Nalala niyo yung sa striktong patnubay at gabay ng magulang ay kailangan para sa mga batang manonood. And yes, sinepalit ko po yung SPG para maalala niyo lagi yung personal leave at yung special parental guidance to recall the people, law, sin, punishment, and grace na hahanapin natin sa bawat dispensation para ma-identify natin sila. Amen? Amen? Amen. Praise God. So, ano ulit ang ibig sabihin ng P? O, pikit po tayo. Pikit-pikit. Okay, ano pong ibig sabihin ng L? Parang iba yung iba sinabi ng iba. Ano po yung L? Love. Okay, number. Letter S? Letter P? And letter G? Ayan, memorize na po pa natin yung by heart. People, law, sin, punishment, and grace. Ayan. Amen. Ito po yung, alam niyo po, nalala niyo ba po yung pinag-aralan natin yung fruit of the Spirit? Amen. Yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Imagine nyo, 4 years ago ko pang tinuro yun sa church, pero naaalala pa po natin. Amen? So, kung gano'n na naaalala nyo pa po yung mga fruit at maging yung mga gift ng Spirit, nawa in Jesus' name, ay huwag po natin kalilimutan itong 7 na dispensation. Amen? Kasi kahit na i-research nyo po ito sa Google, i-type nyo po 7 dispensation or rightly dividing the Word of God, lalabas po itong pitong ito. Amen? So, meron po talagang mga pag-aaral na itinuturo po ito sa Bible School. Amen. Para po, yung mga nag-aaral ng Biblia ay hindi po sila malilito. Amen. At para kung sakaling kukuha tayo ng kwento sa Biblia, alam natin kung saang dispensation yun nakapasok. Amen. I'll give you an example. Let's test your memory. Sa ang dispensation, makikita ang kwento ni Noah and the flood. Okay, ganyan, peace. Okay, peace na number 2. Okay, number 2. Pero anong dispensation yun? Conscience, praise God. Sa ang dispensation natin makikita ang story ni Moses. Promise. Di ba nalilito na kayo? Ako din nalito ako. Alam mo, tama yung promise. Mali. Law, tama si Sister Lucy. Ang kwento ni Moses ay makikita sa dispensation na law na pang ilang dispensation po ito? 5 or 8. Praise God. Okay, next question. Saang dispensation matatagpuan ang kwento ng Tower of Babel? Praise God. Number 3, dispensation of government. Amen? Nakikita niyo na ngayon kung saan mo siya hinugot? Amen. Praise God. Okay. This time, praise God pala kasi kahapon ang tinuro sa mga YP natin ay yung Tower of Babel. Amen. Nakita ko yung inyong mga pictures and yung message ni Sister Marnie sa group chat natin. Asan yung mga junior YP natin? Amen. Kamusta yung Tower of Babel? Praise God at pakwento ulit or napaalala ulit sa inyo yung kwentong ito. Amen. Okay. Question. Saang dispensation makikita ang kwento ni Cain and Abel? Dispensation number 2 na ang ibig sabihin ay conscience. Praise God. Ang galing niyo po. Okay. Saang dispensation makikita ang kwento ni Isaac? Sige nga, kwento ni Isaac. Promise, praise God. Kasi anak siya ni Abraham. At kanino nag-start ang kwento ni Abraham? Kanino nag-start ang kwento ni Abraham? Ang dispensation of promise. Kay Abraham. So, doong dispensation siya,
nasasako. Nakikita nyo ngayon yung paghahati ng Bible? Okay. Next question. Saang dispensation makikita ang kwento ni ano? Saang kwento or dispensation makikita ang kwento ni Paul? Praise God. Grace. Kasi di ba nagsimula ang grace sa time ni Jesus. At nung time ni Jesus, andoon na po yung mga 12 disciples niya. Kasama yung mga apostle. Nakikita nyo ngayon na yung tinatanong ko ngayon ay hindi lang based doon sa key term. Amen. Kasi di ba bawat dispensation may key term tayo. Say for example, pag-promise si Abraham. Di ba? Okay, reviewin muna natin yun ulit para maalala natin. Okay. Ano ulit yung number 1 na dispensation? Innocence. And when we discuss the innocence, sino ang ating pinaka-key or aalalahanin? Praise God, Adam and Eve. Okay. Second dispensation, conscience. Sino po ang key term natin dito? Noah and the flood. Praise God. Ano yung third dispensation? Government. Sino po ang ating aalalahanin dito na kwento? Tower of Babel. Praise God. Okay. Fifth dispensation, ay four pala. Dispensation of promise. Kanino po ito nagsimula at sino po ang leader natin? Si Abraham. Okay, number 5, dispensation. Law. Yung iba, hindi ko na po marinig. Sino po ang leader natin dito? Amen. Number 6, dispensation. Grace. Sino po ang leader natin dito? And last, sino po ang leader natin? Rapture and the second coming. Praise God. Palatakan yung mga sarili nyo. Okay. Ngayon, magkakaroon tayo ulit ng workshop. Pikit po kayong lahat. Okay. Pikit po kayong lahat. Sasabihin ko po yung key term. Okay. Tapos sasabihin nyo yung dispensation. Okay. Or sasabihin ko yung dispensation. Sasabihin nyo yung key term. Pag dispensation ang sinabi ko. Malinaw po? Amen. Okay. Jesus. Okay na. Ulit. Jesus. Moses and the Ten Commandments. Promise. Conscience. Huwag nahuhuli yung iba, pero may mga top notcher dito. May mga first honor. Okay. Government. Praise God. Adam and Eve. Law. Grace. Tribulation. Rapture and rapture and the second coming. Okay, rapture and the tribulation kasi yung narinig ko. Okay. Pikit pa rin po, pikit. Okay. Innocence. Government. Tribulation. Praise God. Okay, buksan niyo na po yung mga mata nyo. Ayan. Okay, so ngayon naman, nagbibigay naman po ako ng mga story sa Bible na hindi po yung mga key term ang sasabihin ko. Pero sasabihin niyo sa akin kung anong dispensation sila dapat ilagay. Kung anong part sila ng dispensation. Amen? Okay. John. Praise God. Okay. King David. The story of King David. Saan po sila ilalagay? King David sa law. Okay? Kasi nung time ni King David, naibigay na po yung 10 Commandments. Pero hindi pa dumarating si Jesus. Kaya hindi pa siya pasok sa dispensation of grace, pero nandoon pa sila sa dispensation of law. Amen? Malinaw? Okay, next character. King Jehoshaphat. Praise God. Sa law pa din po sila kasi wala pa nga po. Hindi pa po pinapanganak si Jesus. Pero tapos na po yung promise kay Abraham. Dahil binigay na yung 10 Commandments. Amen? Malinaw?
Okay po. Pikit. Okay, anong dispensation natin makikita or ilalagay ang kwento ni Rebecca? Praise God. Promise. Kasi sila ay mga kasama ni Abraham. Pero wala pa po noon si Moses. Amen. Wala pa po noon si Moses. Okay, next. Paraon or the story in Egypt. Ano po? Promise pa po yun. Kasi hindi pa po naibigay ang 10 Commandments, di ba? Nung nasa Egypt po sila, na sila po ay mga slaves, wala pa po yung 10 Commandments na ibigay po sa Mount Sinai. So yung kwento na yun ay part pa po siya ng promise. Amen. Kasi nga, makikita nyo na isa yun sa kanilang punishment. Amen. Under the dispensation of promise. Okay. Nakikita niyo na ngayon yung importance kung bakit kailangan i-divide. Kasi hindi kesyo, yan yung kita natin, yan lang yung kwento sa dispensation na yun. Amen? Like for example, yung dispensation of grace, ang dami-dami pa pong character dyan other than Jesus Christ. Amen? Kasama pa po dyan sina Peter, yung mga character po natin sa Corinthians, yung mga Samaritan woman in the well. Amen? And in fact, tayo din po, kasama po dyan sa grace. Amen. Okay na po? Praise God. So, let's review yung number 1 na dispensation. Ano ulit yung number 1 na dispensation? Innocence. Ayan. Isa-isahin natin ulit yung P-L-S-P-G. Ano yung P? People. Yung L? Law. Yung S? Sin. Yung P, punishment, and yung G, grace. Okay. So, in this dispensation, sino po ang mga taong involved? Okay, ito po ay ang kwento ni Adam and Eve sa Garden of Eden. So, again, sino lamang po ang kausap ng Diyos sa unang dispensation sa Bible na tinatawag natin innocence? Adam and Eve. Next question, ano yung L sa PL? Law. Ano ang utos or ang law ni God sa dispensation na ito sa kay Adam and Eve? Ano yung pinapagawa lang sa kanila ni God? Do not eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Amen? So sa unang-unang dispensation, iisa. At napakasimple lang ang pinapagawa ng Diyos sa mga tao. Amen? Huwag kainin ang bunga ng puno na nagbibigay ng knowledge of good and evil. Praise God. So, question, sinuway ba nila ito or sinunod nila na hindi ito sinuway? So, ano ang naging S, sin, sa unang part ng Bible na tinatawag natin innocence? Ano po ang naging sin nila dito? Disobedience, yes po. Actually, lahat po ng sin dito, disobedience. Amen. Pero gusto ko pong sabihin niyo sa akin kung ano yung specific na disobedience na ginawa nila sa bawat dispensation. Amen. Kasi lahat naman ng kasalanan, catch all yung disobedience. O hindi pagsunod. Kasi alam naman natin, lahat ng sinabi ni God o ni Yahweh sa kanila, sinuway nila, hindi nila ginawa. Pero ang tanong dito, ano ang kanilang ginawang disobedience? Ano po ang naging kasalanan nila dito? Kinain nila, they ate the forbidden fruit, or yung fruit of tree of knowledge and good and evil. So dahil sa kasalanan na yon, sa pagsuway sa law or utos, ano ang naging punishment or parusa nila? Ano po ulit? Sila ay naka-experience ng kamatayan na tinatawag natin spiritual and physical death. Amen? Kaya dito na po nagsimula na nawala na po ang espiritu ng Diyos sa tao. Amen? Kasi di ba naalala nyo po, nabanggit kasi sa kanila na huwag nilang kakainin yun kasi mamamatay na po sila. Pero hindi nila alam na dalawa kung ano ba yung ibig sabihin ng kamatayan. Amen? Kaya nga di ba, nung sinabi ni Satan through a serpent, sabi niya, kahit kainin niyo yan, hindi kayo mamamatay. Amen?
Yun ang sabi niya sa kanila, di ba? Try nyo kainin, hindi kayo mamamatay. Sinungaling ang Diyos nyo. Yun ang sabi sa kanila ni Satan o ng serpent. So, nung kinain nila, namatay pa sila literally, yes or no? Hindi. Amen. So, nung kinagat po nila yung prutas na to, hindi talaga sila namatay. So, in a way, parang naniwala sila. Or, sa kanilang paningin ay tama ang kalabang si Satan na hindi naman pala sila mamamatay. So, pinagluloko pala tayo ni Yahweh. Amen. Pero ang tanong, namatay ba talaga sila nung kumain sila ng fruit? Yes or no? Namatay ba sila in spirit? Yes. Amen. So yun yung hindi nila nauunawaan na ang kanilang pagsuway ay kamatayan ng kanilang espiritu. Amen. Na ibinigay ng Diyos. So dahil sa pagsuway na ito, hindi nga sila namatay physically or literally, pero by spirit, yung spirit ng Diyos ay nawala sa kanila. Kaya hindi na nila nakaka-one-on-one, nakaharap or kausap ang Diyos. Amen? Kasi noon wala naman pong language kung ano or kung paano mag-usap si Adam and Eve at si Yahweh. Amen? Baka nga nagtitinginan lang sila, nakakapag-communicate na sila. Naniniwala kayo doon? Baka by sign language, parang mga ibon. Akala nyo hindi nag-uusap ang mga ibon, pero nag-uusap ang mga yan. Amen? Akala nyo hindi nag-uusap ang mga aso, dahil hindi sila nagsasalita ng lingwahe natin, pero nag-uusap ang mga aso. Sa pamamagitan po ng kahon nila, may iba-iba po yung ibig sabihin. Amen? Napansin niyo po yung mga manok, na kapag nagtilaok po sila, alternate. Tapos papalapit sa iyo yung manok na nagtitilaok. Tapos kapag nagtilawak na yung pinakamalapit na manok, babalik na naman siya doon sa pinakamalayo. Napansin niyo po yun? Kasi napansin ko po yun kapag nasa mga farm po ako. So siya, sa farm ni Alice ko. Diba sa mga... kapag, di ba, kasi sa dagupan parang bihira na yung mga manok. Pero kapag tumira po kayo sa bahay na marami pa pong manok, pansinin niyo po, lalo na pag madaling araw, hindi sila sabay-sabay natitilao. Meron silang order. Meron silang pagkakasunod-sunod kasi nga nagkakausap-usap sila, nagkakaunawaan sila. So yun po yung nawala sa kay Adam and Eve. Nawala po yung communication via spirit nila sa Diyos. Amen. So question, dahil nawala ang spirito na yun na ibinigay sa atin ng Diyos, which is the Holy Spirit, nawala dahil sa ating pagsuway through our pinakananay at tatay na si Adam and Eve. Ano na ngayon ang ibinigay ng Diyos sa kanila na tuturo sa kanila kung tama o mali yung ginagawa nila? Dahil nawala na yung Espiritu ng Diyos sa kanila, ano yung pumalit? Nung lumabas na sila ng Garden of Eden. Tanungin ko nga yung katabi mo, ano ang ipinalit ni God? Praise God! Narinig ko si Sister Nona absent pa yan last Sunday po Wala siya last Sunday. Pero alam niya. Kaya nga po pagdating ng pangalawang dispensation, ano po ang tawag na natin sa pangalawang dispensation? Conscience. Kasi nga pagdating ng second dispensation, wala na yung Espiritu ng Diyos. Pero meron pa rin yung konsensya na nasa atin na magsasabi o magtuturo sa atin kung tama o mali ang bagay na ginagawa natin. Amen. Kaya noong pinatay ni Cain si Abel, kahit walang Espiritu ng Diyos sa kanya, naroon sa kanya ang konsensya niya para magsabi na mali na patayin ang kanyang kapatid. Kaya alam niya na nagkakasala siya. Amen? Kaya totoo po, na kapag ang pag-aaralan niyo po yung Old Testament, ang Espiritu po ng Diyos ay nawawala-wala sa tao. Amen? Kasi naging issue yan doctrinally sa mga churches na di ba dapat ang Spirit pag nasa sayo na yan, hindi na yan naaalis? Tama po yun sa dispensation of grace. Okay, sa dispensation of grace, pag tinanggap mo na ang ating Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, you will receive the gift and the gift of the Holy Spirit. Yan po yung Spirit na nawala po sa Garden of Eden. Malinaw po, yan po yung Holy Spirit na nawala po sa Garden of Eden na ibinalik sa atin ng Diyos dahil sa paniniwala natin kay
kay Jesus Christ. Malinaw po? Amen. Naging issue yan kasi ganito po. May mga nagtuturo na sinasabi na sa panahon ngayon, nawawala pa rin daw sa atin ang Espiritu ng Diyos na ibinigay niya sa atin. So, ang question sa ngayong panahon, sa dispensation of grace, nawawala pa ba yung Spirit ni God na binigay niya? Ang sabi ng iba, nawawala. Bakit po? Kasi ganun po ang nangyayari sa Old Testament. Amen. Ganun po ang nangyayari sa Old Testament na biglang anointed or may Espiritu ng Diyos si David. Tapos nung nagkasala siya, nawala ang anointing, nawala ang Spirit ng Diyos sa kanya. Di ba? Maraming ganung kwento. Kaya akala natin sa panahon ngayon, ganun pa rin. Pero tapos na po yung dispensation na yun na they are governed by the law. Amen. Under our dispensation, which is the dispensation of grace, ang Spirit na ibinigay po sa atin ng Diyos ay kasama na po natin yan saan tayo pupunta. Amen? Kung totoong tinanggap mo si Jesus. Amen? Bakit? Kasi yung Espiritu mo na yan na nasa sayo, ang magiging ticket mo mamaya kapag namatay ka na. Kasi titignan lang naman, pagpunta mo ng langit kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa sayo o wala. Amen? Kasi ang Espiritu ng Diyos ay galing sa Diyos. Kaya ito rin ay dapat babalik sa Diyos. Nakita niyo po, ang Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit ay galing sa Diyos na ibinigay niya sa atin. So kapag galing nun sa Diyos, ito rin po ay dapat bumalik sa Diyos at kasama po nun ang ating kaluluwa na tumanggap sa ating Panginoong Jesus na binigyan ng kanyang banal na Espiritu. Amen! So, question sa panahon ngayon sa mga taong tunay na tumanggap sa ating Panginoong Jesus, nawawala pa ba ang Holy Spirit sa atin? Yes or no? Hindi na po. Okay, hindi na po siya nawawala. Pero ano po ang nangyayari pag tayo po ay nagkakasala? Ano po ang nangyayari sa ating Holy Spirit na nasa atin pag tayo po ay gumagawa ng mali para sa ating Panginoon? Ano po ang nangyayari sa Holy Spirit? Ito po ay nalulungkot. Amen? Ito po ay nalulumbay. Bakit? Kasi hindi na po siya ang nasusunod sa ating buhay. Amen? Kaya nga, napakaganda po ng prayer kanina sa opening kasi yung song leader po natin is welcoming the Holy Spirit. Hindi welcoming na papasok pa lang siya, nasa atin na siya. Pero sa pag-welcome sa Kanya, ina-acknowledge natin siya. Pinapaalalahanan natin yung sarili natin na nandito ka sa amin at naniniwala kami na nasa amin ka na. Kaya praise God kasi kasama ka namin. Amen! Malinaw po yung ating pagpapaliwanag po patungkol doon. Amen! Praise God. Ang mga hindi pa inaantok ay magsabi ng Amen! Parang kukunti na lang. Ang mga inaantok ay magsabi ng Amen! Dami pa rin inaantok dito, malakas sila dito Praise God. Okay. So, babalikan natin sino ang taong involved sa part ng unang dispensation ng Bible. People ay si Adam and Eve. Ano yung law or utos sa kanila? Don't eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Ano po yung naging kasalanan nila? Disobedience. Kinain nila yung prutas. Ano yung nangyaring parusa? Praise God, namatay po sila spiritually, nawala po yung Holy Spirit, nawala po yung banal na Spirito na ibinigay sa kanila ng Diyos dahil sa kasalanan. So, last question, ano po ang naging grace or grasya ng Diyos sa dispensation of innocence? Ano po? Ano po ang ginawa ng Diyos? Binigyan niya po sila ng animal skin to cover the sin and the body of Adam and Eve. Amen? In other words, pumatay po ng hayop ang ating Diyos para sa kanila. Amen? Kailangan pumatay ng hayop para mapagtakpan ang kasalanan ni Adam and Eve. Amen? And in the spiritual sense, sino po sa panahon natin sa dispensation of grace ang pinatay para pagbayaran ang kasalanan natin? Sino yung pinatay para pagtakpan niya yung kasalanan natin mga tumanggap sa Kanya? Si Jesus. So yun po ang unang dispensation. Malinaw po?
Praise God, alas 4 na agad, hindi na naman natin matatapos message. Pero, praise God, kasi alam niyo po, naniniwala po ako na in order for you to understand the Bible, kailangan mo maintindihan kung ano ang nangyari sa Garden of Eden. Amen? Para maintindihan mo ang nangyari sa Bible at ma-appreciate mo ang Holy Spirit, ano ba kasi yung nangyari doon? At naging ganito ang sitwasyon nating mga tao ngayon, at bakit kailangan pang may mamatay para sa ating mga kasalanan? Amen? Kasi sabi nga nila, kung hindi sana nagkasala si Adam and Eve, baka lahat po tayo ay nasa Garden of Eden pa ngayon. Naniniwala po kayo doon? Kung si Adam and Eve ay never po nilang hinawakan or kinain yung fruit po na ito at nagkaanak po sila, at yung anak nila ay nagkaanak, nagkaapo sila, malamang magpakanggang ngayon nandoon pa po tayong lahat. Amen? Amen? Praise God. Pero tapos na, huwag na natin silang sisihin. Amen? Kasi nangyari na. At praise God, kasi may ginawa naman si Lord na paraan para mag-adjust sa atin. Amen? Nakita nyo si Lord na po yung nag-a-adjust dahil sa ating mga disobedience o hindi pagsunod sa Kanya. Praise God. So ano naman po ngayon ang pangalawang parte ng Biblia? Ano po yung tawag natin? Conscience. Kasi nga po, dahil nawala na po yung Espiritu ng Diyos, ano na po yung nagtuturo sa tao sa panahong ito? Ang ating, or ang kanilang konsensya. Magpahanggang ngayon pa rin naman yung konsensya natin ang nagsasabi sa atin sometimes, amen, na tama yan or mali yan. Praise God. So, sino po ang tao na involved dito? Sino po? Of course, ayan, kasama pa rin naman si Adam and Eve dito, kaso nga lang labas na ito ng Garden of Eden. Hanggang nagkaanak sila si Cain and Abel. Amen? Hanggang dumami ang tao at ipanganak si Noah. So sa panahon na ito, iisang tao na lang ang sumusunod sa Diyos. Iisang tao na lang ang nabubuhay ng righteous o nang naaayon sa kanyang konsensya base sa ipinapagawa o ipinabuutos ng Diyos. At yun ay walang iba kundi sino po? Si Noah. Okay, so ano naman po ang law or utos sa mga tao after lumabas ng Garden of Eden hanggang sa time ni Noah? Ano po yung utos ni Lord ni God dito sa mga tao? Obey your conscience. Amen? Sundan nyo ang inyong konsensya. Bakit nga po? Dahil sa dispensation po na ito, ang nag-lead sa tao ay ang kanilang konsensya. Amen? Question. Sa time of dispensation of law, ano ang nag-lead sa mga tao para alam ang tama at mali? Yung commandments. Amen? Kaya nga sa dispensation of law, ang kita natin doon si Moses and the Ten Commandments. So yung mga specific law na utos na yun, ang mag-separate sa mga lingkod ng Diyos para malaman nila ang tama o naaayon sa mga ipinapagawa ng Diyos at ang mga hindi naaayon sa utos ng Diyos. Praise God. So ano ang naging kasalanan ng mga tao sa dispensation na ito? Ano po? Ang mga tao ay naging makasalanan. So, they became unrighteous. Ang unrighteous po ay hindi po matuwid, hindi po makatarungan, or sila po ay naging makasalanan. Dahil hindi na po nila sinusunod ang kanilang konsensya. Amen. So, dahil doon, ano po ang naging parusa sa mga tao sa panahon ng dispensation of conscience? Ano po yung naging parusa? Dahil hindi na nga po sila nag-o-obey sa kanilang conscience, the punishment is the flood. Okay, so ang parusa po ay ang pagpaka sa buong mundo na nag-cause ng pagkamatay ng lahat ng tao maliban sa family ni Noah. Ilan po silang tao na naligtas sa time po na ito? 8. Tama. Bakit? Kasi si Noah tsaka yung asawa niya. Praise God. Tapos yung 3 anak niya at yung
kanilang mga asawa. So, 8 po silang tao na naligtas sa pagbahang ito. Praise God. So, dahil sa pagiging makasalanan ng mga tao sa panahon ito at nagkaroon po ng pagbaha, ano naman po yung naging grace o ginawa ng Diyos para maligtas po ang mga tao sa panahon ng dispensation of conscience? Ano po yung grace ni God dito? Sila po ay maliligtas sa pamamagitan ng ark. Amen? Yung barko po na ginawa para po kung sino man ang pupunta doon ay maliligtas at hindi mamamatay. At ganoon din po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, na kung sino man ang tatanggap sa Kanya ay maliligtas at hindi mamamatay, kagaya nung ark po na yan, na kung sino man ang sasakay sa ark na yan ay mabubuhay, hindi mamamatay sa baha. Malinaw po? Praise God. So, isipin niyo po ngayon yung Ark of the Covenant. Tapos, ang nandoon na lang po ay si Noah at yung asawa niya at yung kanyang mga anak at inyo. Question. Sa time po na ito, sino na po ang ating magiging lolo? Sino po ang pinakalolo natin ng mga tao noong time na ito? O sa kanino na nagmula ang mga tao? Kay Noah. Amen. Bakit? Dahil namatay po ang lahat ng tao sa buong mundo. Amen. Lahat ng mga tao kasabayan ni Noah na buhay noong panahon ng dispensation na ito. At sa kanilang pamilya na lamang nagsimulang muli ang pagdami ng tao sa mundo. Amen. So naniniwala po ba kayo na tayo ay magkakapatid? Na tayo ay magkakamag-anak? Tignan mo ang iyong katabi, face to face. Magtinginan kayong dalawa. Ay, kapatid pala kita. Sabihin mo sa ay, magkapatid pala tayo. Ay, agi manaya. Nakita niyo po yung point? In fact, kung babalik po tayo sa unang dispensation, ano yung unang dispensation? Innocence, na sino po ang bida? Si Adam and Eve. Sila ang dalawang pinakaunang tao sa mundo. So kung sila ang pinagmulan ng tao sa mundo, sino ang pinakatatay natin? Sino po si Adan? At sino ang pinakananay natin? Kung kaya't naniniwala ba kayo na tayong lahat ay related by blood? Amen? Naniniwala po kayo na tayo ay magkakamag-anak sa dugo? Kasi iisa yung nanay at tatay natin. Amen? Naniniwala po kayo. Tingnan na kayo ulit sa inyong nasa likuran. Yung nasa likuran niya para maiba yung mukha nyo. Oh. Kamukha mo ba siya? Tignan mo ako magkamukha kayo. May hawig ba? Maghawig ba kayo? Sabihin mo sa kanya, magkapatid pala tayo. Kapatid pala kita. In fact, you know what? Kapag pupunta na po tayo ng langit, ang lahat ng tao doon ay magkakapatid na po. Wala na pong mag-asawa, wala na pong mag-ama. Amen? Lahat po tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya tayo ay magkakapatid na po. Amen? Alam na po, nung naintindihan ko po yung kwentong ito, doon ko po naintindihan na hindi talaga dapat tayo pumatay ng ibang tao. Kasi kung babalik tayo sa ating pinakaninuno, marirealize mo na yung taong yun pala ay kapatid o kamag-anak mo pa rin. Amen? Amen? Kasi lahat tayo ay galing kay Adam and Eve. Lahat tayo ay galing kay Noah. So, iisang tao or genes ang ating pinagmulan. Praise God! So, naniniwala tayo na kapatid natin, si Bongbong Marcos. So, punta kayo sa Malacanang, President, kapatid mo pala ako. Sorry. Bawat sige ka ng tulong. Huwag kapatid pala tayo, basahin mo yung Bible. Balik tayo sa ating family tree. Makikita mo, Bongbong Marcos, ang pinakatatay natin ay si Adam and Eve. So, dapat, tulungan mo ako. Nakita niyo po yung point? Okay. Ilan na niyo si Mayor Belen? Oh.
si Mayor Belen, naniniwala po kayo. Okay. Ipunta ko. Pakita mo yung Bible. Kasi alam nyo po, pabalikan nyo po yung pinaka-family tree nyo. Lalo na kung mayroon ng birth certificate nung time ni Noah, nung time ni Adam and Eve, sigurado po ako na connected po ang bawat isa sa atin. Amen! Kaya nga sabi ko kung tayo po mga Kristiyano, nauunawaan po natin yun, hindi po mahirap sa atin ang tumulong sa ating kapwa. Kasi alam mo po na kapatid mo po siya. Amen! Hindi mo lang siya kapatid sa pananampalataya, kundi kapatid mo rin pala siya sa dugo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, magkadugo pala tayo. Hindi pala kita kumari, kapatid pala kita. Oh, praise God. Palapakan nga natin ang ating Panginoon. Okay. Okay, last na po tayo sa ating government, which is the third dispensation. Question, sino po ang mga tao na sakop ng pangatlong parte ng Bibliang ito? Amen. Of course, yung mga pamilya ni Noah. Ito na po ang mga tao na nagsimula sa pamilya ni Noah hanggang sa itayo po nila ang Tower of Babel. Na yun po yung pinag-aralan ng mga YP last Sunday. Last kahapon pala, sorry. Tower of Babel. Ano ang utos ng Diyos sa dispensation po na ito? Amen. Dapat po silang maghiwa-hiwalay at pumunta sa iba't ibang lugar para sakupin ang buong mundo. Amen. Bakit po? Dahil ano po ba ang purpose kaya sila gumawa ng Tower of Babel after nung baha? Ano yung purpose bakit sila gumawa ng tore? Para hindi sila lalayo sa tore na yun. Para nandoon lang sila lagi sa lugar na yan. Amen. Bakit po ba? Ano po ba yung sinabi sa kanila ng Diyos after magkaroon ng baha? Pagkatapos magbaha, ang sabi ng Diyos, this is the law, ang utos sa kanila ay magpakarami kayo. Humayo kayo at magpakarami. Kaya yung law na yan, panahon pa yan na, Noah. Sa ngayon naman po mag-family planning na po tayo. Amen! Hindi na po literal. Kaya magpakarami tayo. Pwede magpakarami tayo spiritually. Amen? Paramihin natin ang mga tao na mananampalataya sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin na noon na kung paano sinabi ito sa Old Testament na magparami sila literally, ganun pa din yung gagawin natin ngayon. Amen? Kasi yun po ang maling pagkakaunawan ng mga tao ngayon. Kasi kaya nabasa nila sa Bible, i-apply na agad nila. Parang yung nandito po sa batas, sa pangatlong dispensation, ang utos sa kanila magpakarami. Ang ibig sabihin nun, mag-anak talaga sila kasi nga, wawalo na lang silang tao sa mundo. Yung laki-laki po ng mundo, kailangan po nila itong pamahayan para mapangalagaan ang mga tao, ang mga hayop at ang mga halaman. Dahil ang pinaka-purpose din po kung ba't ginawa ang tao, especially sa Garden of Eden, ay para maging steward or tagapangalaga ng mga halaman, ng mga puno, ng mga prutas, at ng mga hayop na ginawa ng Diyos para sa atin. So again, ano po ang utos sa dispensation of government? Kumala, scatter, subdue, magpakarami, sakupin. Pero ano ang naging sin or kasalanan sa dispensation po na ito? Ano po? Amen. Of course, alam natin disobedience, pero ano yung specific na naging kasalanan nila? Hindi sila nag-scatter, instead nagpatayo pa sila ng Tower of Babel. Kaya yun yung pinaka-naging sin po nila. Yung ayaw po nila maghiwa-hiwalay at ayaw nila umalis sa Tower of Babel. So question, ano ang naging parusa ng Diyos sa dispensation of government? Ano yung naging parusa dahil sa pagsuway na ito? Nagpaulan ng apoy ang Diyos sa Tower of Babel, kaya ito ay nasira. Amen? Ang Diyos mismo ang nagwasak o nagsira sa Tower of Babel,
Kaya nasira po ito at nagkaroon po ng iba't ibang lingwahe ang mga tao. They spoke in different languages. Kaya po, ano pong nangyari? Nagsama-sama ang mga tao na may magkakapareho ng lingwahe. Amen. Dahil nung nagkaroon po ng iba't ibang lingwahe, hindi na po sila magkaunawaan o magkaintindihan. Amen. And lastly, ano po ang naging grace or ginawa ng Diyos sa dispensation na ito? Ayan. So, pardon me kung ini-elaborate ko ulit itong 3 na dispensation na ito kasi nakikita ko po marami naman po tayong mga bago po na nandito na hindi po ito napakinggan last time. And I believe na kapag uulitin kasi yung message at iba kasi yung approach this time with some different illustration, naniniwala ko na mas magkakaroon ng impact at mas papatak po sa atin ang 3 dispensation po na ito. Amen! Amen. So ano ang naging grace or ginawa ni Lord dito? Nagkaroon ng iba't ibang bansa na may magkakaibang lingwahe na namamahala or namamalaga sa mundo. Amen. So kahit na pinaulanan na ng Diyos ng apoy ang Tower of Babel, naging blessing pa rin yun sa mga tao. Amen? Dahil sa ginawa yun ng Diyos, ang mga tao tuloy ay nag-scatter na, naghiwa-hiwalay at sinakop na nila ang buong mundo. At doon na po nagsimula na magkaroon ng iba't ibang bansa, doon na po nagkaroon ng iba't ibang form of government o iba't ibang nation. Amen? Bakit? Dahil bago nagkaroon ng pag-ulan ng apoy at pagkawasak ng Tower of Babel, ang buong mundo sa panahong ito ay iisa lang ang kanilang government. Iisa lang ang kanilang leader. At I believe ang naging leader nila dito ay si Nimrod. Amen? Kaya kung sasabihin ko, story of Nimrod, dito po siya papasok sa dispensation of government. Amen? Kasi gusto po nila dito ay hindi sila sumunod sa Diyos na magpakarami or mag-scatter at pangalagaan ang bawat parte or lupalo ng mundo. Praise God! Okay, so this time, we will now go to the 4th dispensation. What is the 4th dispensation? Promise. Okay, and my promise to you is that I will finish the message with this dispensation. Okay, so as much as I wanted to finish the message today, hindi po nililid ni Lord. Kasi hindi natin kaya na isingit ang grace, ang law, ang tribulation ngayong araw. Okay, so today we'll just discuss the dispensation of promise. Amen? Okay lang po ba yun sa inyo? Para makauwi na po tayo. And may meeting pa po ang mga elders. Amen. Okay, so for this dispensation, sino po ang tao na involved dito? Kanino po ito nagsimula? Amen. Sa dispensation of government, sino ang tawag dito? Sa dispensation of conscience, sino ang tao tinawag doon? Si Noah. Siya na lang ang natitira righteous or namumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Okay, so for this dispensation, ito na po yung panahon ni Noah. So magsisimula po ito after po ng pagkawasak ng Tower of Babel. So ang tanong ko sa inyo, kapatid, tanong mo na mo, kapatid, inaantok ka na ba? Okay, ito na lang, kapatid, nakakasunod ka pa ba? Okay, kapatid, baka sa Garden of Eden ka pa. Nandito na po tayo sa time po ni Abraham. Okay, so sa dispensation of promise, saan po ito magsisimula? Ito po ay magsisimula after pong masira yung Tower of Babel. Amen? Kasi sa last dispensation government, ano ang nangyari? Nagpaulan ng apoy, winasak ni Yahweh ang Tower of Babel, kaya nag-scatter na ulit ang mga tao. So sa Bible at sa totoong buhay sa mundo, dumami na po ang mga tao kasi nga naghiwa-hiwalay na sila, kaya nagkaroon na ng iba't ibang bansa at iba't ibang lingwahe. Amen? And this time, iisang tao na lang na naman
ang nabubuhay ng kaaya-aya sa paningin ng Diyos. At sino po yun? Si Abraham. Kaya siya po ang tinawag ng Diyos sa panahong ito. Nung dumami na naman ang mga tao at naging makasalanan na naman po sila. Sila kasi wala pa po tayo doon, hindi pa po tayo pinapanganak. Imagine nyo, nandito pa lang po tayo kay Abraham, hindi pa po pinapanganak si Jesus. Okay. So, sa panahong ito ni Abraham, ano po ang lahi niya? Si Abraham po ay isang Hebrew. Okay? Si Abraham po ay isang Hebreo. Okay? At ang mga Hebreo, sa kanila magsisimula ang mga Israelita. Amen? Bakit? Kasi ang Israelita, kanino lang ba yan magsisimula? Kanino po mag-i-start ang Israelite or Israelita? Kaninong lahi? Sino po yung pinakatatay nila? Si Jacob or Israel. So in other words, sina Jacob ay Israelita. Amen. Pero sila rin po ay mga Hebrew. Kasi galing sila kay Abraham, na si Abraham ay isang Hebrew, na ang pinaka-origin nila ay si Eber. Okay? Si Eber na pinagmulan ng mga Hebrew. Kung babasahin niyo po yung pagdami ng tao, kasi sinulat po yung line ng tao. Ang mga Hebrew ay nagsimula kay Eber. Okay. Kaya nga, ang mga Israelita ay Hebrew rin sila. Malinaw po? Subalit, ang tanong po ngayon, kanino naman magsisimula ang mga Jew or Hudyo? Kay Judah. Kasi sa tribe ni Judah, magsisimula ang mga Jew. So ngayon nakikita nyo na pinaka-ninuno pa rin nila ay Hebrew. Tapos yung mga Hebrew, magdagaling sa kanila yung mga Israelites through Jacob. Amen? At si Jacob, magkakaroon siya ng 12 na anak na lalaki na pagsisimula ng 12 tribes. At isa doon ay si Judah na pagsisimula ng mga Jew. Amen? Mapapag-aralan po natin yan sa mga susunod pa na pag-Bible study natin. Pero at least, nakikita nyo pala na ang mga Israelites pala ay Hebrew din sila. Amen? So, question. Ang mga Jew or Hudyo ba ay mga Hebrew sila? Yes or no? Yes, kasi galing na sila kay Eber. Amen? So, question. Ang lahat ba ng mga Hebrew ay mga Jew? Yes or no? Ang lahat ba ng mga Hebrew ay Jew? Hindi. Kasi ang mga Jew lang ay yung nanggaling kay Judah. Amen? Question. Ang lahat ba ng mga Hebrew ay Israelita? Yes or no? No. Kasi ang mga Israelita lang ay yung nagsimula kay Jacob. Amen. So question. Ang lahat ba ng mga Israelita ay Hebrew? Yes or no? Yes. Nakikita niyo na ngayon kasi alam ko nalilito kayo kung ano po ba yung difference ng Hebrew sa Israelita sa Jew. Tinanong kasi yan sa akin ni Brother Ian. Nandito ba si Brother Ian? Nung dinatid namin siya sa Yupang one time, sabi niya, dito nalilito ako sa pagkakaiba ng Hebrew, ng Jew, at ng Israelites. Ano ba yun? Magkakapareho lang ba sila? So kaya nakikita niyo na nagsimula sila sa Hebrew. Nung tinawag si Abraham, wala pa pong Israelites. Kasi hindi pa po pinapanganak si Jacob. Amen? So, Hebrew pa lang po ang tawag sa mga tao or lahi ni Abraham. Pero ang tanong, si Abraham ba Israelita siya? Hindi. Kasi hindi naman siya nanggaling kay Jacob. In fact, apo niya. Sina Jacob. Malinaw po tayo doon? Okay. So, sila po ang mga tao na involved sa dispensation na ito. Okay. Question, dahil tinawag ng Diyos si Abraham, ano ang law or utos sa dispensation of promise? Ano po ang law? Praise God, promise land. Ano pa po? Anong utos sa kanila? Tama po, pumunta po sila sa promise land. Kasi nung time na ito, wala pa po sila sa Kanaan. Wala pa po sila sa promise land. So, ang utos sa kanila ay pumunta sa promise land at i-circumcise ang kanyang mga lalaki para patunay na tinawag na sila. So, ang circumcision or pagtutuli ay utos ng Diyos. At sino ang unang inutusan ng Diyos para tuliin ang mga tao?
Si Abraham. Okay, so again, ano ang law or utos sa dispensation of promise? Number 1, go to promised land. Okay. So, tanong, sakop pa po ba tayo ng utos na ito? Kailangan pa ba natin pumunta ng Kanaan? Yes or no? No. Yun po ang dahilan kaya natin pinag-aaralan ng paghahati-hati ng Biblia. Bakit kanyo? Kasi may mga tao na nabasa lang nila sa Bible na, sabi ni God, punta tayo sa promised land. So dapat sa Israel tayo titira. Sa Kanaan tayo titira. Kasi yun ang nasa Bible. At dapat sumunod tayo sa Bible. Kasi ang sabi sa Bible, go to the promised land. So mali na nakatira tayo sa Pilipinas. Dapat bili tayo ng lote sa Israel. Nakikita niyo po yung dispensation kung bakit dapat alam mo kung ano yung utos na yun at kung meron pa ba yung utos na yun or sino yung sakop ng utos na yun or kung dapat mo bang gawin pa yung utos na yun. Amen! Kasi noon, akala ko noon ganun. Kasi, di ba, sister, naalala ko noon, kayo si Sergio, sinabi pala ni Abraham, di God, napupunta ng promised land para hindi sila pahihirapan. Di dapat doon din pala tayo titira kasi land of milk and honey yun. So, dapat doon tayo para safe tayo. Di ba, nakakaroon ka ng ganong kaisipan? Kasi nga nabasa mo lang sa Bible, yung parte ng kwento na yun, na sinasabi ng Diyos na, go to the promised land and have the men circumcised. Nakikita nyo ngayon yung halaga ng pag-aaral ng bawat dispensation or utos ng Diyos sa mga parte ng Bible na ito. Amen? Amen. Ang lahat ng mga gusto lang uuwi, magsabi ng Amen! Amen! Sister Milo, makakasabi na talaga. Okay. Okay, so ano ulit ang utos ni Yahweh kay Abraham sa time ng dispensation of promise? Pumunta sa Kanaan at magpuliin ang mga kalahi niya. Question, ano ang kanilang naging sin or kasalanan sa dispensation of promise? Okay, mag-isip-isip. Ano ngayon ang naging kasalanan nila? I'm very sure disobedience. Sigurado ako disobedience. Kasi kaya sabi ko sa inyo, disobedience talaga lahat ang kasalanan dito. Pero gusto ko kung sabihin nyo sa akin kung ano yung specific na pagsuway or disobedience na ginawa nila sa parte ng Biblia ito na tinatawag natin dispensation of promise. Ano po ang kanilang naging kasalanan? Hindi sila pumunta sa promised land at hindi nila pinagpatuloy ang covenant of circumcision. Amen? Ano ulit yung naging kasalanan nila? Hindi sila pumunta sa promised land. Sinabi na ni Lord na punta kayo doon, mag-stay kayo doon, pero hindi sila nag-stay doon. Question, saan sila pumunta? Egypt. Sila ay pumunta sa Egypt. So, next question, ano yung letter P sa TLSPG? What's the punishment sa kanilang pagsuway or disobedience? Ano ang naging parusa sa dispensation of promise? Naririnig ko na po, pakilakasan yung tamang sagot. Praise God. Sila po ay naging slave sa Egypt. So yun po ang naging literal na parusa sa mga Hebrew. Okay, Hebrew, patawala pa nga po si... Ano ba si Israel? Meron na, pero hindi pa siya nag-i-start ng 12 tribes. Okay. So ang naging literal na parusa sa dispensation of promise ay ginawa silang alipin sa Ehipto ng ilang taon? 400 years. Amen. In fact, sinabi na ni Yahweh kay Abraham ito bago pa, di ba nagkaroon na ng premonition na subalit susuwayin niyo ako at sa loob ng 400 years ay magiging alipin kayo sa isang bansa, sa foreign na bansa na hindi kayo dapat nandoon. Amen. So meron ng premonition because God knows everything. Amen. He is all-knowing. He sees the future. Alam niya na yung mangyayari sa kinakaharap. Hindi na siya nagugulat sa ating mga pagsuway. So again, ano yung naging parusa sa dispensation of promise? Naging alipin sila sa Ehipto. But still, gumawa po ng Diyos ng action para iligtas sila. So last question, ano ang grace ni Lord sa dispensation of promise? Ano po? Ano po ang naging grasya ng Diyos dito? Amen. Pakilasan po, tama po yung sinasabi ninyo.
they were saved through Moses. Kaya sa time na ito, bago magtapos ang dispensation of promise, tinawag niya si Moses para iligtas ang mga Israelita, ang mga Hebrew sa Ehipto, at para sila ay makalaya at makapunta sa promised land or sa Canaan. Naunawaan po natin. Amen. Okay, so review natin itong last dispensation, ito pang-apat. Sino ang people na involved sa dispensation of promise? Praise God. Ano po yung law or utos sa kanila? Go to the promised land at tuliin yung mga kalalakihan. Ano yung naging kasalanan? Hindi sila pumunta sa promised land at hindi nila tinuli yung mga lalaki. Ano tuloy yung naging parusa sa kanilang disobedience? Naging alipin sila ng 400 years sa Egypt. At ano ang grasya o ginawa ng Diyos para sila ay maligtas sa Egypt o sa kanilang parusa? Sila ay niligtas sa pamamagitan ni Moses. Amen. So, ang prayer ko po sa inyo na hindi niyo naman po kailangan i-memorize itong bawat people losing kung ano yung nangyari. Amen. At least, masabi niyo lang siya kahit sa Tagalog. Amen. Like for example, they were saved through Moses. At least alam niyo na ang grace sa dispensation na ito ay nailigtas sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Amen. I hope na on your own, kayo po sa mismo ninyo, kaya niyo itong ipaliwanag sa inyong mga Bible study group. Amen. Kasi po, hindi po talaga maiintindihan at maa-appreciate ng tinuturuan natin ng Bible sa ating Bible study, ang ating mga tinuturuan, kung hindi nila alam kung paano dapat hatiin ang Biblia. Amen! So I hope ma-preach niyo po ito sa inyong mga mission point, sa inyong mga cell group, sa inyong mga family Bible study, para po makita po nila ang dispensation po ng ating Biblia or ang tamang pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, dyan po nagtatapos ang ating message. Palagpakan po natin ang ating pangalaman. Nalinaw po ba? Okay. So, meron pa po tayong ilan na lang na dispensation ng pag-aaralan. 3 na lang. At ano po yung mga yon? Amen. Law, ano pa po? Grace. Ayan. At tribulation. So, yan na lang po yung last. At yan po yung ating mga eaters. Ayan. So, ngayon po, tayo po ay aawit bilang ating response sa message po. Praise the Lord.